Isang panibagong kontrobersyal na flood control project sa 1st District ng Bulacan ang nadiskubre ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa ika-4 na interim report at rekomendasyong isinumite ng komisyon kahapon sa Office of the Ombudsman, lumalabas na posibleng nagkaroon ng malaking kapabayaan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang tungkulin. Ayon kay ICI Chairperson, Retired Justice Andres Reyes, may isang proyekto na nagkakahalaga ng 95 million pesos sa Barangay Bambang, Bocaue, Bulacan. Implemented by the Department of Public Works, Bulacan 1st District Engineering Office, through contractor top-notch categories builders, Beam Team Developer Specialist Incorporated. The project involves the construction improvement of slope protection, structure, and waterways at Barangay Bambang, Bocaue, Bulacan. Batay sa ulat na inendorso ng Commission on Audit o COA, natuklasan na walang istrukturang naitayo sa lokasyong nakasaad sa approved bid plans. Mayroon din umanong unjustified discrepancies sa pagitan ng as-built plans at ng orihinal na kontrata. Ayon sa ICI, malinaw na hindi ipinatupad ang proyekto sa itinalagang lokasyon kahit pagganap na nabayaran na ng DPWH ang kontratista. Kaya rekomendasyon ng ICI na suriin ng Ombudsman kung may potensyal na paglabag ang ilang kawani ng DPWH sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation, falsification, Presidential Decree No. 1759 at Government Procurement Reform Act. The ICI will be recommending that the Ombudsman evaluate whether personal and potential violations may exist on the part of the following individuals. Number 1, Engineer Henry C. Alcantara. Number 2, Engineer Bryce Erickson V. Hernandez. Number 3, Engineer Jaime R. Hernandez. Number 4, Ernesto C. Galan, also an engineer. Number 5, Engineer John Carlos C. Rivera. Number 6, Engineer John Michael E. Marcos. Number 7, Engineer Laupin Magdalene Magsakay. Number 8, Engineer Erica Justin P. Chico. And 9, Mr. Aran Payawal. Bukod dito, inirekomenda ring suriin ang posibleng paglabag ni na former DPWH Secretary Manuel Bonoan at former Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Muling binigyang diin din ng komisyon na ang mga natuklasan nila ay preliminary pa lamang at nasa ombudsman na ang pinal na pagtukoy ng pananagutan o kasong dapat isampa sa mga nabanggit na opisyal ng pamahalaan. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.